Renee ko, bakit mo tinatanong kung may kasamang security or staff ang vice president tuwing magta-travel siya? That's protocol! Eh kayo nga, congressman, may mga security kayo na bayad ng mga taong bayan. Congressman ka lang ng party list, hindi pa gusto, ano pa yung party list mo pa tumitegi ng mga tao. Ha? Bakla, lawyer ka? Hindi mo alam ang batas? Si PRRD noon, ayaw niya ng maraming PSG. Ayaw niya. Eh, sa kanya ng PSG, you cannot opt out of this because yun ang nasa batas. Galing ng UP si Renico di ba? Okay. Now, if every public fund is something that should be taken seriously and should be scrutinized, bakit yung mga utang ng UP system sa COA na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila na-explain sa COA ng maayos at laging lumalabas sa observation ng COA ay hindi mo binubusisi? Renico, binusisi mo na ba? Nag-ingay ka na ba doon sa compliance ng UP system sa COA? O baka gusto mo na ilabas natin at pag-usapan natin yan? Kasi dapat, kung ganito ka kasigasig na mag-isa-isa ng kada milyon na pera ng Office of the Vice President, dapat ginagawa mo rin yan sa very institution kung saan ka nag-aral. Mga baklang laking pera nito. Okay? Ang laking pera nito that is inefficiently implemented in UP. Lalo na yung unobligated allotments from continuing appropriations totaling to halos 1.4 billion pesos. Bex, ang observation ni COA, inefficient kayo. Kala ko ba gagaling nyo dyan? Ba't may problema kayo sa implementation? Ba't hindi nyo masolve yan? It's time to impeach the wicked witch of the East. Ayan po. Of the South. Sorry. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Nag-on leave na si Martin Romualdez. Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Naalala niyo yung kwentong barangay ko na yung kay Martin, hindi talaga yun meant to be done last week. Kumbaga, ano talaga yun approaching 21. Approaching 21. Because they want to quell any mass movement that is going to happen. And, to be honest with you guys, this is from a very, very reliable source, The Palace do not think that the mass movement is going to prosper. The Palace do not believe that may mangyayari. And this came from a very, very reliable source. Simply because ayaw nila na magkaroon talaga ng change because whatever we are having right now, yung mga yellows at yung mga pinks, at least merong mga grupo ng mga yellows at saka ng mga pinks, especially yung mga power grabber na yellows at saka mga pinks. Kasi meron namang mga yellow at saka pinks na reasonable na they understand that they hate corruption more than they hate the Dutertes. Merong mga ganong pinks Ayaw namin sa mga Duterte pero tangina mas galit kami sa korupsyon. Pero merong mga grupo ng mga pink at yellows na talagang mas galit sila sa mga Duterte kaysa sa korupsyon. At itong mga klaseng tao na to, hindi nila afford na maging presidente si Inday. Apparently, Malacanang is banking on this group na yung mga anti-Duterte na mas galit sa anti-Duterte kaysa sa korupsyon, ito rin yung mga powerful na pink at saka yellows Ang kwento sa kaparangan is that Malacanang and of course, inevitably, Martin Romualdez, they believe that these groups gagawa ng paraan talaga itong mga grupo na to para hindi magkaroon ng constitutional succession. And to be honest with you, this coming 21, that is also one of my worries na parang ano kayang mangyayari kung magkaroon ng gulo and things like that because we need to follow the Constitution if ever, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. There are so many groups that are making their own mass movement. So hindi mo alam if there's going probably may point sila bongbong na baka mamaya hindi magtagumpay because there are just too many people who are self-interested. So, ang sabi, chill daw sila. Chill daw sila. Chill na chill sila. Hello? Sasper from the afterlife? Ayan. Hello from the other side. Naniniwala na ba kayo kay Sasper?
Naniniwala na ba kay Sasper, the not so friendly ghost, about message from the other side? O ano, so mga kababayan, sa mga kaparlor, ano ang pinakamainit na hindi churi, hindi kwentong barangay, kundi Katotohanan ng Eksena. nangyari ngayong araw. Eksena. Oo, Oh. eksena. There are two eksenas today that are really huge. First eksena is the budget deliberation of VP Sara before the Committee on Appropriation. So it lasted around 43 minutes. Dapat to last week pa. And then, na-cancel. When Mika Swansing was confronted by the mainstream media na parang, ma'am, bakit po na-cancel out? Mika doesn't want to say anything. Hindi niya, tinakbuhan niya yung media, hindi siya nag-explain kung bakit ganyan. And then they said na wala daw kasi yung mga tao na mag-e-explain. Yun yung official na kwento sa mainstream media na walang dumating na staff ni Inday Sara. Not necessarily incorrect, okay? But they twisted the narrative. Because Inday Sara was there. Last week, Inday Sara was there. So sinasabi ni Inday na no, andito ako. Ako ang magpe-present. Ba't kayo naghahanap ng staff? Nandito naman ako. Ganyan. And they were shocked and they canceled the presentation of the budget of the Office of the Vice President before the Committee on Appropriations. So nagmamadali sila. Siguro na-shock sila na parang, ay, ganun pala ang trip ni Mother Sara. Ayan. So, kinancel. And then ngayon, wala sila magawa, pinusend ni Inday yung budget, and Inday Sara waived her privilege to be, not to be asked any questions. So, tumanggap siya ng mga questions na kung saan ang nagtanong ay yung dalawang mga sympathizers ng CBP, NPA, NDF, itong sila Tinio at saka itong ang pangalan nito. So sila yung nagtanong kay Inday Sara. And true enough, ang pinapropound nila na question is about the confidential fund of Inday. Tangina, the 125 million pesos which is 2022 pa. How stupid this two can be. In true Duterte fashion, okay, so niligpit ni Inday ng bonggang-bongga itong dalawang to, si Tinio at saka si Rene Co. May very, very subtle na bardahan. But I think ang highlight talaga nung event na yon is how the people in the House of Representatives, including the person of Mika Swansing, would really quiver before the presence of Inday. Nakita niyo yung demeanor ni Mika Swansing? I think yan ang pinaka-highlight nung presentation ni Inday ng budget. You see how they quiver in front of Inday. Talaga si Mika Swansing, Your Excellency, dapat nga nakalimutan ko yun pala dapat yung intro ko sa'yo. Her Excellency, Sasha Gandasasas from the afterlife. Bex, this Mika Swansing was the one who presented a PowerPoint presentation doon sa 19th Congress before the Committee on Public Accountability and Good Governance, saying that Inday committed violations and some crimes that cannot be explained. May pa-PowerPoint pa si Gaga dito. At dinikdik niya ng bonggang-bongga si Inday Sara noong 19th Congress. At pagkatapos, itong PowerPoint mo, Mika Swansing, nung nagkita kayo, biglang, Excellency. Biglang virginal. Biglang virgin? Bax, kunti ka na lang mag-curtsy talaga siya ganyan. Kasi naman, parang wala nang sense, wala naman talaga silang mga sense na. Parang, ito naman si Rene Co. Rene Co. Bakit po tinatanong kung may kasamang security or staff ang Vice President tuwing magta-travel siya? That's protocol. Kayo nga, congressman, may mga security kayo na bayad ng mga taong bayan. Congressman ka lang ng party list, hindi pa gusto, yung party list mo pa tumitegi ng mga tao. Binabayaran ng taong bayan ang security mo. Tapos, pangalawa pinakamataas sa posisyon, bigla mong tatanungin na, parang gusto na ng tanay, bakit magta-travel na may security? Bakit? Bakla, lawyer ka, hindi mo alam ang batas? True. Diyos ko. Si PRD noon, ayaw niya ng maraming PSG. Ayaw niya. Sa kanya ng PSG, you cannot opt out of this because yun ang nasa batas. Kita mo di ma'am? Nakita nyo ba ng bonggang-bongga ang mga PSG ni PRD? Kaya nga nalulokan sila kasi nga si PRD, mas gusto ni PRD na sumakay na lang ng ordinary plane. Kaso nga,
naluloko sila sa ganung arrangement. Because it's a security, it's a security nightmare. Security nightmare. Kasi nga, sinabi niya ng PRD na yun na ayaw niya, na ang dami-daming PSG. Marami talagang PSG ang president at vice president. Yung magagawa ninyo, yun talaga. Kaso nga, kahit ayawan mo yan, presidente ka, you cannot opt out of it. Yes. Because you are already the property of the state. Correct. And remember, the Presidential Security Group, their loyalty is not on the person. It's not really on Sara Duterte or on Bongbong Marcos. Their loyalty is on the office. Actually, in fact, they cannot really just take any order from these people Kasi kapag ka merong mga security decision, the person has to cooperate with them. They are required to cooperate with them because they're the one who's going to decide which one is safe and which one is not. Oo, hindi ikaw ang basta-bastang magde-decide. Kasi kaya nga you don't have much freedom when you're president and vice president. Wala bibigay ang niyan, susundan ka talaga ng security. That's in the law. Wala ka nang magagawa. So ngayon, ang eksena, yung magtatanong ka ng ganung bagay. Dahil alam naman namin na gusto mo lang nakita mo pag nagbiyahe siya, ang dami yung security. Syempre, sinong ina-address mo noon? Yung mga boba. Dahil yung mga taong may alam, bakla hindi yun isa sa kanila. Dahil yun talaga ang panuntunan ng buhay, yung talaga ang rule. Pero gusto mong i-address yung mga tanga. Siguro yung mga wala pang alam yung feeling nila. Yung feeling nila, decision mo yan na kung vice president ka or president ka na meron kang security. Alam mo yun? Kami nga hindi nga namin kinekasyon yung mga security ng mga senador or mga congressman kahit ayaw namin sila dahil bakla ba? Batas yun. Renico, are you provided with security? Kasi I'm pretty sure you cannot refuse that. There must be someone assigned to you. And I don't think you can refuse that. I think Renico should also disclose kung ilang security ang assigned sa kanya. Ilan security yung na-request niya, ilan yung officially assigned sa kanya. I think you should reveal that to us also. Ang nakakaloka pa, kasi parang sabi ni hindi kasi kailangan itong ma-explain, ganyan-ganyan, itong mga bagay na to dapat malaman, kineme-kineme, ganyan-ganyan, tungkol sa mga gastusin and everything, ganyan-ganyan. Galing ng UP si Renico di ba? If I am correct. UP law si Renico tama ba? Ayan. So, UP siya nag-undergrad, UP rin siya ng law. Juris Doctor niya sa UP rin. Okay. Now, if every public fund is something that should be taken seriously and should be scrutinized, bakit yung mga utang ng UP system sa COA na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila na-explain sa COA ng maayos at laging lumalabas sa observation ng COA ay hindi mo binubusisi? Renico, binusisi mo na ba? Nag-ingay ka na ba doon sa compliance ng UP system sa COA? O baka gusto mo na ilabas natin at pag-usapan natin yan? Kasi dapat, kung ganito ka kasigasig na mag-isa-isa ng kada milyon na pera ng Office of the Vice President, dapat ginagawa mo rin yan sa very institution kung saan ka nag-aral. That's just fairness and consistency, Renico. And sa totoo lang, nakakasuka yung panluloko nyo sa taong bayan na as if you are concerned with public funds, but your intention is really just, about politics. Where is general welfare in whatever that you are doing? Ano ba talaga yung hinahanap mo? Naghahanap ka ng perang nawawala. If you're, sabi ko nga ang tamang perfectionist lang kasi ang mga perfectionist toxic naman talaga yan Toxic naman talaga yung mga perfectionist kasi wala namang perfect, guys, di ba? Wala namang perfect. Pero, kung ikaw ay perfectionist sa mundo ng politika, ang acceptable lang na perfectionist is if you are consistent in running after the same issue sa lahat ng bagay. Hindi ka dapat selective. Kasi ang daming observations dun ng COA, bakla. May mga disallowances din na outstanding pa hanggang ngayon. Let's view the latest COA report of the UP system. 2023 yung meron sa page ng COA.
Sige, Miss Joey, pa-expose ng fund budget issues ng UP. Grabe hypocrisy. Actually, merong content dyan si Sas before eh. Kinontent yan ni Sas before. And I also made a content about it. Yun lang talaga yung inisa-isa ko yung nila, yung observation ng yung COA observation sa kanila. Teka lang ha. Alam niyo naman yung AOM, 'di ba? Alam niyo naman yung audit observation, ibig sabihin, ito meron ng mga significant na mga observation. Ibig sabihin, ito yung mga items na pinapa-address. Pinapa-address ng COA in order for these issues not to appear doon sa final annual audit report. Dito sa ano na to. Dito sa kineme na to. So ngayon, ayan, okay. So ito yung kanilang mga observation. University's fund utilization was not fully maximized due to unreleased appropriations totaling to 205,221,000 pesos. Unobligated allotments from continuing appropriations totaling to 1,415,046,620 pesos and 30 centavos. Unexpended balances of General Appropriations Act funds and idle GAA reprogram funds totaling to 115,450,000 pesos 450,728 pesos and 94 cents. Delayed unreleased sub-allotment and release orders amounting to 470,204,000 pesos. Unutilized internally generated funds amounting to 132,849,126 pesos and 92 centavos, thereby affecting the timeliness and efficient delivery of services and program implementation. Mga baklang laking pera nito. Okay? Ang laking pera nito that is inefficiently implemented in UP. Lalo na yung unobligated allotments from continuing appropriations totaling to halos 1.4 billion pesos. Bex, ang observation ni COA, inefficient kayo. Merong question sa timeliness ng pag-spend nyo ng pera, and this is a clear indication of inefficiency. Words ng COA. Words ng COA. And alam natin, okay, the reason why every year GOCC, state universities, lahat ng government, okay? The reason why you project your budget every year is because for every fiscal year, you are expected to forecast the budget that you need because you need to implement that budget within that specific period also. And if there is a question on timeliness, mga bakla, ibig sabihin may problema dito sa management. Kala ko ba gagaling nyo dyan? Ba't may problema kayo sa implementation? Ba't hindi nyo masolve yan? Ibig sabihin natatuloy nyo ng lahat dyan, hindi nyo ma-figure out kung paano magiging updated tong paggastos nyo ng pera? Ayun, furthermore, it was observed that UP system and PGH have zero utilization and zero disbursement on various projects, totaling to 178 million. What is that? Zero utilization and zero disbursement? Nobody's working?